Para po sa mga kulang sa pera, gusto magkaroon ng ipon, gusto magkaroon ng pera, meron po akong tips. Kasi lagi ko po tinitingnan yung comments ng kababayan natin. Siyempre gusto natin tumulong, hindi lang sa kalusugan, paano tayo magiging malusog kung wala din pera. Sa tingin ko, baka mindset lang ang problema ng marami nating kababayan, kaya sila naghihirap. Subukan lang natin baguhin itong 10 mindset na mali. Gawin lang natin yung poor mindset, gawin lang natin rich mindset. Actually, sariling ideas ko itong mga iba dito. So, 10 mindset para mas kumita ka, mas yumaman ka in the future. Tingnan natin ha. Pasensya na, baka marami akong masasagasaan. Real talk lang po to. Wala naman tayo pinapatamaan kahit sino. Number 1, rich mindset. Bakit gusto mo yumaman? Mahalaga para sa akin yung reason. Kung ang reason mo kasi para sa sarili lang, magpapakasarap, mag-e-enjoy, feeling ko pwede yon, pero baka mas mahirapan ka umangat. Mas maganda kung yung reason ng pagkayaman mo, okay, kailangan maging maginhawa pamilya mo, pero dapat may service component. Laging dapat may tulong. Siguro, kaya meron kang whatever, anong business. Let's say, may coffee business ka. Gusto mo gumawa ng magandang coffee, di ba? Tingnan nyo yung mga mayayaman ngayon. Lahat sila may service component, kahit yung mga super yaman. Sila Ramon Ang, ganyan. Ng San Miguel, kita mo, lagi may service, lagi may tulong. Nandun kasi siguro nandun yung goal nila. Tsaka mas mabilis kasi magkaroon ng partnership pag alam mong tumutulong din yung tao. Gusto mo rin siyang tulungan kasi hindi lang pansarili yung iniisip niya. So yan sa akin, number 1. May konting service component. Huwag din makipag-away sa ibang tao, mas maganda. Walang kaaway, mabilis umangat. Number 2, ito yung problema ng kababayan natin. Kung gusto yumaman, kailangan expand mo yung sarili mo. Anong expansion? Expand mo yung brain mo. Expand mo yung personality mo. Expand mo yung capacity mong mag-isip. Anong ibig sabihin? Mag-aral ka. Okay? Kung mahina sa salita, mag-aral. Mahina sa compute, mag-compute. Kulang ang alam sa negosyo, di mag-aral doon. Tsaka dapat yung brain natin, kaya tanggapin yung malaki. Yung iba, hindi po siya madali let's say, ang kaya mo lang kumausap sa konting tao, kailangan masanay ka kumausap sa matataas na tao. Unti-unti yun. Sanayan yun. Una, manginginig ka muna. Kung dati, kaya mo lang humawak sa 5,000 pesos, dapat matuto ka humawak sa 50,000 pesos. Kaya mo ba humawak ng 100,000? Yung ibang tao, pag nakahawak ng 1 million pesos, mahihilo na. Hindi na niya kaya isipin, magwawala na, bibili na nito, bibili. So, paano yayaman? Hindi nga kaya tanggapin. So, dapat yung katawan mo, yung utak mo, ready tumanggap. Kung may magsabi sa'yo, bibigyan ka malaking trabaho, kikita personality mo, ready skills mo, laging handa. Pag dumating yung opportunity, ready ka. Number 3, okay? Mas maganda, magbabasa tayo. Number 3, maganda magbabasa tayo ng mga success. Sino yung mga taong successful na? Okay? Kukuha tayo ng idea sa kanila. Okay? Paano sila naging successful? Diba? Parang pinapattern natin yung buhay natin sa kanila. Siyempre, tingnan natin sino na yung magaling sa ganitong negosyo. Paano ba gagawin natin? Makakapasok pa ba tayo o hindi? So, learning yan. Laging aral ng aral. Number 4, ito para sa akin, dapat yung trabaho o negosyo natin, play cleanly. Kailangan malinis. Okay? Itong kababayan natin, nakakalungkot, marami gusto scam. Ang dami scam. Puro fake news, puro paninira, puro easy money. Pwede ka kumita sa paninira, panloloko sa una, pero long term tingin ko mas lugi ka May karma malulugi ka in the end Basta galing sa masama, hindi. Kaya sa akin, di bali maliit ang kita,
Basta malinis yung gawa mo. Unti-unti lang, unti-unti. Huwag mainggit agad sa ibang tao. Baka nasobrahan ka ng inggit, gusto mo agad yumaman agad, gusto mo habulin yung ganitong pera sa ganitong edad, mahirap po yun. Sasabihin mo, by 30 years old, kailangan may 1 million ako. Mahirap bigyan ng deadline yung sarili mo eh. Eh kung di mo naman talaga goal yon, kung ang goal mo at age 50 o age 60 ka pakikita, mahirap ipilit, di ba? Kung ano lang meron, yun tayo. So, play cleanly para sa akin. Number 5 na maling mindset, yung iba gusto easy money, magsusugal. Kundi magloloto na lang, di ba? Yan ang mindset eh. Mas mahirap, mas gusto magloto, mas gusto mag-gambling, mas gusto umutang, mas gusto yung mabilisan. Kaya nagiging trap siya. Nagiging trap eh. Pupunta pa sa bisyo, di ba? Wala na nga pera, mabababae pa. So parang matatrap ka doon eh. So iwasan natin itong mga gambling, yung mga easy money. Doon tayo sa maayos muna. Mahirap lang yung umpisa. Laging mahirap ang umpisa. Kahit vlogging eh. Sa vlogging, mahirap umpisa. Mahirap yung unang 10 follower. Unang 1,000 follower. Yung una ang pinakamahirap. Actually, mahirap na masarap. Number 6, ito rin ang maling mindset na kababayan natin. Pag may kausap kang ibang tao, hindi pwede ang concept mo ay one way lang. Parang iniisip mo, ano makukuha ko dito? Ano maloloko ko sa kanya? Ano mahihingi ko sa kanya? Laging ganon. Nakita mo kaibigan ko, anong gagawin niya para saan? Pag one way lang yung utak mo, walang kakausap sa iyo eh. O, hindi lolokohin ka lang ng ibang tao. Hindi rin sila masaya sa'yo. Dapat laging, number 6 is think win-win solution. Maganda sa'yo, pero dapat maganda din sa kanya. Yung partnership nyo, may benefit sa kanya. Kikita din siya. Hindi rin siya malulugi. Hindi rin masisira pangalan niya. Dapat win-win. Pag hindi win-win, wala. Di ba? Bakit makikipag-usap yung tao sa'yo? Ilulugiin mo lang siya. Ayaw natin makikipag-usap sa ganoon. Diba? Number 7, ito ang mindset. Mahirap tong number 7. Huwag magalit sa mayaman. Huwag magalit sa successful. Huwag mainggit sa mayaman. Huwag mainggit sa successful. Actually, purihin mo yung successful. Purihin mo yung mayaman. Don't hate the success. Kasi pag hinate mo sila, wala na mali na yung mindset mo eh. O, bakit? Hate na eh. So yung aura mo hindi na maganda. Makikita ng tao yung nakakunot na noo. Nakakita kayo ng mukha ng inggit. Mabilis makita eh. Ito ang mukha niya naiinggit siya. Sa comment pa lang alam ko na naiinggit na. Sa comment pa lang, alam mo na mainit na ulo niya. Alam mo na basher siya. Mahirap yung ganyan. Diba? Pag may tao successful, nakapost sa social media, ano comment ng mga tao? Sana mahuli ka. Sana makulong ka. BIR is waving. Sana all. Diba? Parang malubog ka sana kasi mayaman ka. Hayaan mo siya, baka magaling siya kung ano man nagawa niya. Diba? So, pag gano'n yung ugali natin, paano lalapit yung pera sa atin, di ba? So, dapat happy ka lang sa ibang tao. Malay mo, ibang araw, ikaw naman ang successful. Mas maganda, happy rin yung ibang tao sa iyo. So, yun yung, kala nyo simple lang to, pero yung angry at jealous ka, may crab mentality, lagi nagbabash, mahirap yumaman pag gano'n. Ito pa, number 8, real talk, wag lang magagalit. Try baguhin ng sarili. Number 8 is, huwag mo sisihin ang ibang tao para sa sitwasyon mo. Okay? Sino ba gusto natin sisihin? Minsan kasi, syempre, mahirap na masisihin sarili mo. Kaya sisisihin natin yung magulang natin. Kasalanan ng magulang natin, hindi tayo binigyan ng pera. Kasalanan ng employer natin, salbahay employer natin, naapi ako, kaya ako naghihirap. Kasalanan ng gobyerno, kasi kurakot yung gobyerno, kasalanan ng ibang tao. So, puro sisi tayo ng sisi. Wala tayong magagawa. Yan ang situation natin eh. Yan ang meron. So, accept yung situation. Tiis lang. Tuloy mo yung trabaho. Tuloy mo yung negosyo. Wala nang sisi-sisi. Wala nang venting. Alam mo yung vent, yung magpo-post ka na galit ako dito, nalugi ako dito.
Hindi mo kailangan yun. Bakit ka pa magbe-bent? Yayaman ka ba pag magbe-bent? Diba? O yung mga, alam mo yung bent, naglalabas ng galit, o galit ka dito sa, kumain sa fast food, nainis ka, siniraan mo, parang, ayaw mo na sila, fast food chain sila di ba? Diba? So, wag na tayo i-blame, ang focus mo na lang, buhay mo, paano kumita, paano maging healthy, sarili mo na i-focus mo. Wag na sayangin yung oras, kakaisip sa iba. Ito, number 9. Pasensya na, medyo real talk. Actually, iba tong video na to Kala nyo lang simple siya, pero iba. Number 9, do not glorify poverty. Ibig sabihin, huwag rin tayo sobrang, yung parang sasabihin lang natin, ay, hindi importante pera kasi walang pera. Parang, basta may pagmamahalan, basta nagdadasal ako, di bali mahirap. Ay, yung mga ganon, parang, sa tingin ko gusto ng Diyos lahat mayaman, lahat healthy, lahat masaya. Yan naman gusto niya. Huwag natin sabihin, okay lang maging mahirap, ganyan, hindi yan mahalaga, basta ganito. Magiging parang ano yun magiging parang inggitan din yun at inisan din yun di ba? So, isipin nyo, hindi, may situation yan, pwede tayo kumita, pwede kayo umangat, gagawa tayo ng paraan. Number 10, mindset. Grow yourself to overcome problems. Maraming problema, maraming competition, maraming kaaway, di ba? Kahit ano, sa trabaho, sa negosyo, maraming kalaban. Dapat gagawin mo, ilalaki mo yung sarili mo. Tulad na sinabi ko, expand mo yung talent mo, expand mo yung capacity mo makatanggap ng mga paninira, expand mo yung sarili mo makatanggap ng bashing, kaaway, katunggali, para magtuloy pa rin. Hindi pwede, ay may konting kaaway, sirit na, give up na agad, ayaw na. O talo ka agad, di ba? Wala namang negosyo na up lahat, wala namang kumikita na diretso-diretso. Maraming problema lahat yan. Walang easy. Huwag kayong maniwala sa napapanood nyo sa social media, yung parang kumita ng 4 million in 3 days. Kalokohan yun, na kumita ng 27 million in ilang days. Walang gano'n na ganito lang ginawa, yumaman. Mga fake news yun. Fake news yun. Clickbait yun clickbait. Walang gano'n. Lahat pinaghihirapan yan. O kung meron siyang tsamba, nanalo siya sa loto, swerte niya yan. Hindi niyo alam, karamihan na nanalo sa loto, nalulugi, nadidepress. May pag-aaral yun, nanalo sa loto, ubos agad yung pera. Kasi hindi niya matanggap yung ganung money. Hindi niya kaya tanggapin. Pag binigyan mo siya ng 50 million, ubos agad. Hindi niya matanggap Bili dito, bili dyan, utang dito, ginulo na siya ng buong barangay niya. Na-stress siya tuloy, naubos tuloy lahat. In the end, lugi pa rin. Next, alam niyo na 10 rich mindset para to earn money. Ito naman, mas mahalaga pa. 10 practical tips paano yumaman. Ito, alam niyo naman ako, laging practical ang gawa ko sa health man, o sa money. Ano tong 10? Number 1, ganito. Number 1 is, everybody has resources. Meron kayong mga positive at blessing sa buhay mo, either sa family, sa work mo, sa talent mo, sa sitwasyon mo, sa magulang mo, meron yan. Hindi ako naniniwala na may tao talagang sobra hirap na wala. Siguro bihirang-bihira lang yung ganon. Hindi naman gagawin ng Diyos na lugi ka lahat, na lagi kang talo. So, kung ano man yung resource mo, yun ang gagamitin mo. Baka magulang mo may negosyo. Baka itutuloy mo lang. Baka magulang mo nagtatrabaho sa isang tindahan. O pag nag-retire tatay mo, baka ipapasa sa iyo yung work. So, may contact na yon. Baka may kilala ka, kamag-anak, nagtatrabaho sa government agency. Kailangan ng referral. Tingnan mo ano resources mo. Diba? Baka may kamag-anak ka ng politiko, nakapasok na, baka yun ang linya mo. Gusto mo maging matino at malinis na politiko, walang problema. So, kung ano yung meron na sa'yo, ituloy mo na. Diba? Yan ang blessing sa'yo diba? Kung ano talent mo pa, ituloy mo na. Kung mahirap ka, baka yung sipag ang makuha mo. Usually, mahihirap, matitibay, masisipag, matiisin. Kaya magtrabaho ng matagal. Yun ang plus.
So, may resources yan. Walang taong wala. Gagamitin mo lang. Okay? Number 2, alagaan mo kalusugan mo. Health is important. Actually, health and money, pantay eh. Kasi nga, may nakikita ako, okay, ang lakas ng kita ng pera nila. Lakas ng kita, kumikita ilang milyon. Kaya lang, nakikita ko naman, edad 35 pa lang siya, edad 40 pa lang siya, kita mo, sira na yung katawan, overweight na, high blood na, hirap na. Kaya ang point ko, kumikita ka nga malaki, pero napapaikli naman yung buhay mo. Paano kung na-heart attack ka at 55 years old? So, kung hanggang 55 lang na heart attack, kahit kumikita ka ng malaki, matitigil yung kita mo at 55 years old. Mas maganda pa siguro, mas maliit ang kita mo, pero pag healthy ka, umabot ka ng 75 o 80 years old. Mas malaki kita nung 80 years old na pakonti-konti ang kita. Kaysa yumaman nga at 55, nagkasakit, naubusin yung pera. So, yung health mo, hindi dapat i-compromise din. Number 3, ito, huwag sayangin ang oras. Itong kababayan natin, minsan nakita ko marami, sino mahilig maglaro ng Mobile Legend, di ba? Maraming gusto maglaro ng ML, gusto maging Mythic, gusto nilang bumili ng skin, bagong hero. Okay lang naman. Pero the point is, pag uubusin mo 3-4 na oras araw-araw, anong mangyayari after 1 year? Yayaman ka ba dyan? Kikita ka ba? Isipin mo, saan mo nilalagay yung oras mo? Alam ko, happy kayo mag-game, happy kayo ng ibang bagay. Pero dapat isipin mo, kikita ba? May output ba? Sayang yung oras eh. Yung oras mo, pwede mo nalang panoorin yung mga pampatalino, yung matututo ka, yung makakaisip ka ng idea. So, sayang yon. Pwede ka mag-aral. Dapat may output eh. Dapat may output. Pag walang output, useless yung time. Diba? Ako, hindi ako naglalagay ng time sa hindi mahalaga. Dun lang sa mahalaga. Focus tayo sa mahalaga. Number 4, ito. Tulad na sinabi ko kanina nga, expand yourself. Okay? Expand. Na kaya mo lumaki. Nasabi ko na kanina to eh. Kung ang capacity natin, palagyan natin 500 ml lang. Dapat gawin mong 2 liters ang capacity mo. Kasi mahirap yun eh. Kung ang capacity ng utak mo, ang kaya ko lang magkaroon ng 10,000 followers, dapat expand mo. Dapat kaya ko tumanggap ng 1 million followers, 10 million, 20 million. Dapat kakayanin. Yung iba kasi, pag hindi kinaya ng utak, bibigay. Bibigay. Hindi siya basta-basta. Expansion, learning, unti-unti, practice ng practice. Ganun makukuha natin. So, expansion, dapat alam rin yung mission in life. Sabi ko nga, dapat may service. Kung nanonood lagi kayong babad sa social media, dapat may use din. Gamitin yung social media. Huwag yung magpagamit, nanood lang tayo ng puro comedy, puro kung anong mga prank. Wala namang silbi sa inyo. Hindi naman kayo kikita dyan. Why waste time? Diba? Why waste time? Kung wala rin naman pupuntahan. Sayang lang. Diba? Sayang. Mag-aral ka na lang na isang bagay. Habang nag-e-enjoy yung ibang tao pa isi-isi, mag-isip ka ng bagay na makakatulong sa'yo. That's number 4. Number 5, ito na, yung mga masasakit na tips. Ito na yung mga masasakit na tips. Kailangan magtipid eh. Yung live below your means. Ito, magagalit sila. Live below your means. Ibig sabihin, pag kaya mo kumain sa 300 pesos na restaurant, kumain ka na lang sa 150 pesos na order sa restaurant. Kung ang kaya mo lang fast food na 100 pesos, sa bahay na lang kumain. So, dapat mas mababa. So, bakit? Ay, common sense eh. Siyempre, pag ito yung kita mo, mas mataas yung ginawa mo, mahirap makaipon. Alam ko sasabihin nyo, kailangan ko kumain, kailangan ko gawin. Ay, may sacrifice talaga sa una. May sacrifice sa una. Talaga sa una, may sacrifice eh. Okay? So, ayoko naman mag-example, pero dati bira kami kumain sa labas. Birang-bira kumain sa labas. Tumira nga ako sa magulang ko, hindi ko naman kaya mag-rent ng sarili kong bahay. So,
talagang dalawa lang ang anak ko, hindi ko kaya mag-anak ng marami kasi mahal din eh. So, talagang below. Sabi nyo, naghihirap, okay lang. At ako nga, parang 10 years, 15 years, walang travel eh. Wala, hindi kaya eh. Walang pera noon eh. So sabi mo, nagpapakahirap ka eh. Pero, yung umpisa lang ang mahirap eh. Ang mahirap talaga ganito. Yung unang ipon mo ng 5,000, mahirap. Unang ipon ng 10,000, mahirap. Unang 100,000, mahirap. Pero pag nakaangat ka na yung mga sinuswerte, yung mga marurunong na umabot na ng 1 million pataas, medyo madali na eh. Padali na ng padali yun. Pag tumaas na, mas madali na. Ang mahirap lang yung una. Parang sa vlogging, mahirap makakuha ng 100 followers, 1,000 followers, pahirapan yung una. Pero pag umabot ka na ng 1 million followers, tuloy-tuloy na yun, naakyat na yun. Parang automatic na yun. Matic na yun. Kasi 1 million na eh. Yung 1 million, magkukuha na ng sarili niya. So, ganun din sa pera. Ang mahirap lang yung una talaga. Pero pag tiis-tiis sa una, makalampas ka lang, meron ng ano. Kasi pag lumampas ka ng 1 million, may mga interest na yun eh. Pag naka-interest na yun, maandar na yung pera mo. Kabangko lang eh. Safe money lang, aandar na siya eh. May ganun na yun eh. So, yun. Live below your means. Kung kaya lang, hindi ko naman kayo pinipilit. Number 6, dito nagkakamali maraming kababayan natin, emotional buying. Puro emotional to. Emotional buying, emotional eating, emotional giving. Emotional buying, pag may nakita, bili ng bili. Ako, pag may nakita, hintay mo na ako 1 week eh. Pag bumibili ako ng libro sa tabi lang, kahit ngayon sa book sale, o dyan sa chapter and pages, yung mura lang, mga 10% lang yung price. So, hindi agad bibili. Emotional eating, kung ano lang, bili agad ng bili, order ng order. Emotional giving, ito, ingat tayo sa emotional giving. May lumapit, umiiyak, di ba? May kwento siya, tunay man o hindi, humingi sa'yo ng 5,000. Pera mo, 5,000 lang. Okay. 5,000 lang ipon mo, humingi siya sa'yo 5,000. Mahirap ka. Anong gagawin mo? Bibigay mo yung 5,000 sa kanya. Bakit? Hero ka eh, di ba? Sabi mo, wala, tumulong ako, mabait ako, kaya lang, 0 ka ulit. Natulungan mo siya. Kung kailangan niya na 5,000, ikaw mahirap ka, 5,000 lang ang ipon mo buong buhay, hindi mo dapat bigay yung 5,000 mo. Tulungan mo na lang siya maghanap ng ibang mahihingian. Humingi siya doon sa may 1 million, 2 million. Kung gusto mo siya tulungan, bantayan mo na lang yung may sakit, alagaan mo lang, give your time, kasi wala ka namang capacity magbigay. Minsan may ganun, yung walang pera, gusto pa magbigay, para wala na. Parang hindi na ako kailangan magtrabaho, talagang lagi na lang ako mahirap, binigay ko lahat eh. Feeling mabait lang, kaya lang, by common sense, mali naman. Diba? Meron namang PCSO, may politiko, may malasakit center, dapat practical, wag yung bigay lahat. Kasi pag binigay mo pera mo, ubus ka talaga. 0 ulit. Diba? Mabilis itapon yung pera, mahirap mag-ipon. Pag-ipon talagang patience. So yan, emotional buying, emotional giving. Number 7, ito, magagalit na naman kayo. Limit travel. Yung mga mahilig mag-travel. Limit kain sa labas. Limit. Iwas sa branded na gamit. Yan, magagalit kayo. Pero ako niya, bumibili ng branded. Mabaro ko pare-pareho. Pareho lang naman. Branded, hindi sa branded. Para pakita sa ibang tao. Pareho naman siya. Okay? Travel, syempre, masarap mag-travel kung may extra money. Pero pag walang extra money, tingnan nyo. Kasi hindi lang yung gastos ng travel. Okay, nag-travel ka, gumastos ka ng 2,000 o 5,000 o whatever. Tandaan mo, nag-travel ka doon, hindi ka lang gumastos, wala ka ring income eh. Yung isang linggo na travel mo, minus ka na ng 5,000-10,000, hindi ka pa kumita. Dapat kumita ka siguro ng 10,000, tapos minus 10,000, 20,000 ang nawala sa'yo. 20,000 nawala sa'yo. Kasi titiisin mo lang eh. Nasa sa inyo naman, di ko kayo pinipilit. Hindi ko naman sinasabi gayahin nyo ako. Diba? Pero ako noon,
Ako nga, walang junket. Di ba? Never ako nagpabayad sa drug company. Never ako naka-abroad. Never ko pa nakita ang Paris, ang Europe. Never ko pa nakita yung Eiffel Tower. Okay lang. Wala naman tayo pera pan-travel na mas gusto ko dito, mas gusto ko tumulong, mas happy ako kung binibigay pera sa mahirap. Mas okay yun sa akin. Kanya-kanyang trip eh. Kanya-kanyang trip. So, doon makakaipon. Kung hindi makakaipon. Pasensya na, style ko lang to. Kung ayaw nyo, okay lang naman eh. Number 8, iwas talaga utang. Siyempre, may time, walang choice, pero isipin lang talaga kung po pwede hindi, kung po pwede i-reduce yung expense. Let's say, mga Netflix. Ako, wala akong Netflix eh. Oo. Kailangan ba mag-Netflix? Kailangan ba mag-cable? Ako nga, pag-load, mas maganda nga yung, di ba? Prepaid eh. Di ba? Mas limited eh. Pag postpaid, depende sa inyo. Credit card, di ba? Credit card, nakakatakot mag-credit card. Okay? So, nasa sa inyo, pero maganda, reduce expense, lalo na yung malalaki. Number 9, siyempre, iwas sa investment scam. Pag may ipon na, huwag nang swapang. Diba? Pinaka-safe sa akin, lagay mo na lang sa bangko, lagay mo sa time deposit, lagay mo sa bangko na may interest. Sa bangko ngayon merong mga 5% to 6% pinakamataas. Or at pag time deposit, parang 4%. Ganun lang ang pinakamataas ng bank. 4, 5, 6, swerte ka na kung may 6%. Kaya kung may lalapit sa'yo, mag-o-offer ng more than 6%. May mag-o-offer ng, ito, bigay mo pera mo, double your money, 100% yun eh. Bangko nga, 4%. Ito, kausap mo, 100% ibibigay. Scam yun. Kahit 50% bibigay, takot ako. Kahit 20%, hindi naman maniniwala eh. Bangko na lang, okay lang 4%. Ang dami na na-scam. Ang daming scammer ngayon. Sobra dami. Ibang klase ang mundo ngayon. Kaya lagay mo na lang sa bangko, ipon ka na lang ng ipon, yun na lang pampataas. Mahirap easy money. And number 10, last, dapat magdasal. Magdasal ka na maganda ang goal mo, may plano ka sa buhay, pray for success, pray for good health sa iyo, at hindi lang to hindi ka lang mag-pray na mayaman ka at healthy ka, i-pray mo lahat ng tao. I-pray mo yung kaaway mo. Diba? Maiksi lang naman buhay natin sa mundo. Tingnan mo ako, meron ba ako inaway? Wala. Meron ba ako na-vent? O meron ba ako tinira sa social media? O wala. Diba? Meron ba ako na-flex? Ano na-flex ko? Wala. Nalugi ba ako? Hindi ako nag-vent. Hindi mo nalugi. Ano nalugi doon? Maganda nga, walang kaaway. Anong problem doon? I-pray mo na lang na kanya-kanyang buhay. Mahirap na mabuhay. Lahat tayo may kanya-kanyang sakit ng katawan, may kanya-kanyang problema sa pamilya. Yung lahat tayo may mental health problem. Yung problema natin mahirap na. Yung ibang tao, i-wish na lang natin na okay sila. Diba? Kitang-kita ko sa comment Ano na lang, pag may comment, good luck, maayos. Hindi katulad ngayon, pag may nalulugi, may nakakasuhan, puro anong kino-comment. Buti nga sa'yo, bahala ka, makulong ka, maghirap ka. Parang bad thoughts is not nice. Bad thoughts. Pag masama inisip mo sa kapwa, mananatili yan sa balat mo. Makikita ng ibang tao, makikita ng negosyante, ng employer mo, ng business partner mo, hindi ka saswertihin. Diba? Tingnan nyo yung mga successful. Usually, 99% sa kanila matulungin. May concept ng mabait matulungin. Meron silang at least 50% na helpful na tunay. Diba? Baka 50% gusto kumita ng pera, pero meron pa rin silang 50% na may tulong sa community, may tulong sa bansa, may tulong yung ginagawa nila. Sana po nakakuha kayo konting ideas dito. Pasensya na kung may tinamaan, yung akin lang naman ay suggestion lang. Hindi naman kailangan sundin lahat kasi baka masyado mahirap yung iba. Pero pag sinunod nyo to, unti-unti lang, aangat din po yan. God bless po. Gusto ng Diyos, lahat tayo maging healthy at mayaman at blessings lang and love to everyone. Salamat po.
Okay, thank you po. Share natin. Okay.